Ang buhay ko ay isang walang katapusang bakasyon. Puno ng mga party, mabilis na sasakyan, at walang humpay na paggastos. Ako si Marco Ramirez, anak ng bilyonaryong si Don Ricardo Ramirez. At ang mundo ay umiikot sa aking kagustuhan. Sir Marco, nakahanda na po ang almusal. Isang malumanay na tinig ang sumilip mula sa pinto. Si Manang Elena, ang aming matagal ng kasambahay na parang pangalawang ina ko. Sige Manang, susunod ako. Sagot ko, bumangon at nagtungo sa banyo. Malamig na tubig ang dumampi sa aking muka. Nagpapaalala sa akin ng isa pang araw ng kawalang ginawa. Bumaba ako. At sa mahabang mesa sa dining room, tanging ako lang ang nakaupo. Nakasanayan ko na. Si Papa, laging abala sa kanyang imperyo. Ang isang upuan sa dulo ng mesa, bakante. Kumusta ang tulog mo, iho? Inilapag ni Manang Elena ang isang plato ng pancake sa harap ko. Ayos lang Manang, wala namang bago. Kinuha ko ang tinidor, sinawsaw ang pancake sa maple syrup. Nabalitaan ko, nagparty ka na naman kagabi. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. Natural Manang, ano pa bang gagawin ko? Ang buhay ay para i-enjoy, hindi para problemahin. Ngumiti ako, kunwari ay walang pakialam. Kahit minsan, hindi mo ba naiisip ang hinaharap? Ang iyong ama iho, matanda na. Napahinto ako. Manang, wag mo na naman simulan yan. Alam mo namang ayaw kong pag-usapan ng ganung bagay. Pero kailangan iho, hindi ka na bata. Kailan ka ba magseseryoso? Bumuntong hininga ko. Manang please. Ay, kung gusto ko ng sermon, kay Papa na lang ako magpaparinig. Tumingin siya sa akin, umiling. Asya, sige na, kumain ka na. Huwag mo nang pabayaan yung sarili mo. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Isang linggo matapos ang pag-uusap na yun, nagulantang ang aming mundo. Bumagsak si Papa habang nasa meeting. Atake sa puso. Mabilis ang lahat. Ang huling habilin niya ay ang magpakasal ako sa loob ng 6 na buwan o mawawala ang lahat ng mana. Ano ba yan, Attorney Cruz? Isang biro ba to? Tumayo ako. Ang upuan ko ay tumalsik sa likuran. Pilitin ako magpakasal? Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang babaeng hindi ko mahal para lang sa pera. Si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya, ay kalmado pa rin. Ginoong Marco, malinaw ang probisyon sa testamento ng iyong ama. Walang butas. Kailangan niyong magpakasal sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa mga charity. Pero bakit? Bakit niyo to gagawin sa akin? Sinuntok ko ang mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang iyong ama ay may matinding pag-asa na magkakaroon kayo ng pamilya, Ginoong Marco. Nais niyang maging responsable kayo. Responsable? Sa pamamagitan ng sapilitang kasal? Ito bang tingin niya sa akin? Isang bata na kailangan pang utusan? Naglakad ako papunta sa bintana. Tiningnan ang skyline ng Maynila. Ang lahat ng gusali, lahat ng lupa, lahat ng negosyo, lahat ng yon ay sa kanya. At ngayon, ipinagkakait sa akin. Pwedeng ipaanal na lang pagkatapos, di ba? Umiling si Attorney Cruz. Hindi ganun kadali, Ginoong Marco. Mahigpit ang probisyon. Kailangan yung seryosohin ang pagpapakasal. Hindi ito laro. Ang mga salita niya ay bumalik sa akin. Eko ng boses ni Manang Elena. Hindi ito laro. Bumalik ako sa mansyon. Ang ulo ko ay parang pinupokpok ng martilyo. Diretso ako sa kusina, kung saan si Manang Elena ay naghahanda ng hapunan. Manang, tawag ko, ang boses ko ay halos pabulong. Lumingon siya, nakita ang aking mukha. Oh, iho, anong nangyari? Lumapit siya, hinawakan ang aking braso. Si Papa. Ang testamento niya. Kailangan ko magpakasal, Manang. Sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, wala akong makukuha maski 5.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Ay, Diyos ko po. Kaya pala. Ano ba to, Manang? Pilitin ako magpakasal? Hindi ko maintindihan si Papa. Pinaupo niya ako sa isang silya. Iho, ang pag-ibig ay hindi pwedeng diktahan. Pero ang pagkakataon pwedeng bigyan ng puwang. Baka ito ang paraan ng iyong ama para makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Hindi lang ng yaman. Kaligayahan? Sa ganitong paraan? Hindi ko nga kilala ang babaeng pakakasalan ko. Kung ganun kilalanin mo. Tingnan mo hindi lang ang ganda kundi ang puso. Tingnan mo kung sino ang mananatili kahit walang pera. Hinaplos niya ang aking buhok. Huwag mong gawing laro ang paghahanap ng asawa, iho. Seryosohin mo. Ito ang huling bili ng iyong ama. Ang mga salita ni Manang Elena ay nagbigay sa akin ng kakaibang idea. Kung kailangan kong magpakasal, gagawin ko to sa aking paraan. Isang malaking palabas. Kinaumagahan, nagpatawag ako ng press conference. Naglabas ako ng anunsyo sa lahat ng pangunahing pahayagan at online platform. Naghahanap ako ng asawa at ito ay isang paligsahan. Nababaliw ka na ba, Marco? Si David, ang aking matalik na kaibigan, ay halos masamid sa kanyang kape habang binabasa ang balita. Bakit naman? Ininom ko ang aking kape, nagpapanggap na kalmado. Naglabas ka ng patalastas para maghanap ng asawa? Para kang naghahanap ng katulong. Mas madali to, David. Ito ang paraan para makahanap ako ng karapat-dapat na asawa sa maikling panahon. At para malaman kung sino ang seryoso. Seryoso? Seryoso ba talaga ang taong sasali sa ganyan? Hindi ba puro ginto ang habol niyan? Kung ganun, mas madali silang alisin, hindi ba? Tumayo ako. Nagtungo ako sa bintana ng aking opisina. Ito ang aking laro, David. Ako ang magpapatakbo. Ang response ay napakalaki. Libo-libong kababaihan na nag-apply. Ang mansyon namin ay naging isang behave ng activity. Mga kamera, reporter, at mga kandidata naglalakad sa hardin na parang mga reyna. Ang unang pagsubok ay ang talent portion. Isang babae ang kumanta ng opera na halos basagin ang chandelier. Isa pa ang nag-interpretative dance na para bang may sakit. Meron ding nag-recite ng tula at nag-magic trick. Lahat ay pilit na pilit. Halatang nagpapa-impress. Ano sa tingin mo, Marco? Tanong ni David. Nakasama ko sa paghusga. Ay, nakakabaliw. Umiling ako. Puro pakitang tao, walang originality. Kailangan mo talagang maging mapanuri, di ba? Pagkatapos ng talent portion, sumunod ang cooking challenge. Ang kusina ng mansyon ay naging isang digmaan ng amoy at usok. May nagluto ng adobo na sunog, may nag-bake ng cake na hindi umalsa. Isa ang nagdala ng lutong bahay na spaghetti na may kakaibang lasa. Okay, next! Sigaw ko, ang tiyan ko ay kumakalam sa kaba. Ginoong Ramirez, ito po ang aking luto. Isang babae ang nagsalita. Lumingon ako. Isang babae ang nakatayo sa harapan ko. May hawak na tray ng tinapay. Simple ang kanyang kasuotan. Walang make-up at nakapusod ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Ano yan? Tanong ko. Pandesal po, bagong luto. Tiningnan ko ang pandesal. Simple, walang palamuti. Pandesal? Sa dinami-dami ng pwedeng lutuin, pandesal? Opo, ang pandesal po ay simbolo ng simula ng araw. Simple pero nakakabusog. At gawa po ito ng aking kamay mula sa puso. Kinuha ko ang isa, inamoy. Amoy umaga. Kinagat ko. Malambot, mainit at may tamis. Hindi masama. Sabi ko, ayaw magpakita ng masyadong emosyon. Salamat po. Ngumiti siya. Anong pangalan mo? Clara po. Clara Garcia. Si Clara, ang pangalan ay nanatili sa aking isip. Sumunod ang socialite etiquette test. Ang mga kandidata ay pinaglakad sa isang runway. Pinagsalita tungkol sa fashion at sining. Karamihan ay nagpapanggap. Nagbibigkas ng mga salitang hindi naman nila naiintindihan.
Marco, ang babaeng yon si Vanessa, mukhang seryoso. Bulong ni David. Si Vanessa isang beauty queen. Maganda, matikas at may kumpiyansa. Pero may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang gutom. Seryoso sa pera. Bulong ko pabalik. Nang lumapit ang charity project, doon ko nakita ang tunay na kulay ng bawat isa. Ang bawat kandidata ay kailangan magplano at magpatupad ng isang outreach program. Si Vanessa, nagplano ng isang engrandeng fashion show para sa isang charity. Puro publicity. Si Clara naman, nagdala ng kanyang mga estudyante mula sa public school. Nagplano sila ng isang storytelling session at art workshop para sa mga bata sa isang ampunan. Walang kamera, walang reporter. Tahimik lang silang nagtatrabaho. Nakita ko si Clara nakaupo sa sahig, nagbabasa ng libro sa mga bata. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal. Bakit ka sumali sa paligsahan ni Clara? Tanong ko sa kanya isang hapon, habang naglalakad kami sa hardin. Ang ibang kandidata ay abala sa kanilang mga plano, pero siya, parang walang pakialam sa kompetisyon. Ang mga estudyante ko pa nagtulak sa akin. Sagot niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga bulaklak. Umaasa po sila sa posibleng charity mula sa inyo, kung sakaling manalo ako. Hindi ka interesado sa yaman ko? Tumawa siya, isang matamis sa tunog. Ginoong Ramirez, ang kayamanan ay panandalian lang. Ang pagtulong sa kapwa, yan nagbibigay ng tunay na halaga. At saka, may trabaho po ako bilang guro. Mahal ko ang trabaho ko. Guro? Nagulat ako. Bakit ka magsasayang na panahon dito kung may trabaho ka na? Sabi ko nga po para sa mga estudyante ko. At saka, minsan lang po ang pagkakataon na makita ang mundo ng mga mayayaman. At ano nakita mo? Marami. Tumingin siya sa akin. Nakita ko po na kahit gaano kayaman ang isang tao, mayroon pa rin hinahanap, mayroon pa rin kulang. Napatahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin. Sa mga sumunod na araw, madalas kami mag-usap ni Clara. Hindi tungkol sa paligsahan, kundi tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga takot. Nagsimula akong makita ang mundo sa ibang pananaw. Ang kanyang simpleng pananaw sa buhay ay nakakabighani. Bakit mo gustong maging guro, Clara? Tanong ko sa kanya isang gabi, habang nakaupo kami sa gazebo sa hardin. Ang mga bituin ay kumikinang sa itaas. Ang mga bata, sila ang kinabukasan. Gusto kong makatulong na hubugin ang kanilang mga pangarap. Gusto kong magbigay ng pag-asa. Hindi ka ba nangangarap ng mas malaki, mas marangyang buhay? Umiling siya. Ang pinakamalaking kayamanan ko ay ang makita ang ngiti sa bawat mukha ng aking mga estudyante. Ang makita silang matuto, lumaki at maging mabuting tao. Paano kung hindi ka manalo? Kung hindi po, babalik ako sa aking eskwelahan. Gagawin ko pa rin yung trabaho ko, ng buong puso. Ang kanyang kasimplihan ay nagpahiya sa akin. Ang aking pagkahumaling sa luho ay tila walang kabuluhan sa harap ng kanyang dedikasyon. Isang araw habang naglalakad kami sa hardin, nakita namin si Vanessa na nagpapakuha ng larawan sa mga reporter. Suot ang mamahaling damit. Tingnan mo siya, Marco. Bulong ni Clara. Para siyang manika, maganda, pero walang buhay. Gusto niya lang manalo, sabi ko. Pero bakit? Para sa pera? Anong gagawin niya sa pera kung wala naman siyang tunay na kaligayahan? Ang tanong niya ay pumukaw sa akin. Ano nga bang silbi ng pera kung wala kang kasama? Kung wala kang pagmamahal? Ang huling pagsubok ay isang date. Kailangan kong pumili ng isang kandidata para sa isang pribadong gabi. Sa halip na piliin ang isa sa mga pinakamaganda o pinakamayaman, pinili ko si Clara. Nasa isang mamahaling restaurant kami. Ang mga ilaw ay malabo, ang musika ay malumanay. Si Clara ay nakasuot ng isang simpleng dress, pero ang kanyang ganda ay nagniningning. Clara, sabi ko, may alok ako sa iyo. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Susuhulan kita,
Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera para lang umatras ka sa paligsahan. Hayaan mo akong piliin ng isang kandidata na mas angkop sa aking lifestyle. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ginoong Ramirez, ano po sinasabi niyo? Hindi ka nabibilang dito, Clara. Hindi ka sanay sa mundong ito. Masisira ka lang. Sinusubukan niyo po ba ako? Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, gusto kong malaman kung gaano kalalim ang iyong integridad. Kung gaano ka katotoo. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay kumalampag. Ang integridad ko po ay hindi nabibili, Ginoong Ramirez. Ang intensyon ko po ay malinis. Ginagamit niyo po ako. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Salamat po sa hapunan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naiwan ako, nag-iisa. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa akin. Nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Ang babaeng pinagsisimulang ko mahalin ay halos mawala na sa akin. Dahil sa aking pagiging mapanlinlang. Bumalik ako sa mansyon. Ang aking puso ay parang pinipiga. Si Manang Elena ay naghihintay sa akin sa sala. O iho, anong nangyari? Nagkamali ako, Manang. Sinaktan ko si Clara. Oh, bakit? Anong ginawa mo? Sinubukan kong suhulan siya para lang malaman kung gaano siya katotoo. Umiling si Manang Elena. Ang pag-ibig, iho, hindi sinusubok sa ganung paraan. Pinagkakatiwalaan. Pinapahalagahan. Bigla kong naisip ang mga salita ni Papa. Kailangan mo maging responsable. Naisip ko ang mga salita ni Manang Elena. Tingnan mo, hindi lang ang ganda, kundi ang puso. At ang mga ngiti ni Clara, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi ang bilyong-bilyong pera, kundi ang pag-ibig at koneksyon na naramdaman ko kay Clara. Kung mawawala siya, ang lahat ng yaman ay walang kabuluhan. Kinabukasan, nagpatawag ako ng press conference. Ang lahat ng media ay naroroon, naghihintay ng aking desisyon. Si Vanessa ay nakaupo sa unang hilera, nakangiti, sigurado sa kanyang pagkapanalo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagsimula ako. Ang aking boses ay matatag. Maraming salamat sa lahat ng kandidata na sumali sa paliksahang ito. Pinahahalagahan ko ang inyong paglahok. Nagkatinginan ang mga reporter, nagtataka. Ngunit, patuloy ko. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Hindi ito isang paligsahan na pwedeng manalo o matalo. Kaya, opisyal kong ipinapahayag na wala akong pipiliin sa paligsahang ito. Nagkagulo ang mga reporter. Ano po ang ibig niyo sabihin, Ginoong Ramirez? Paano ang mana niyo? Bakit po? Si Vanessa ay tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong kalokohan yan, Marco? Pinaglaruan mo lang kami? Hindi ko kayo pinaglaruan, Vanessa. Pinaglaruan ko ang sarili ko. Nabulag ako sa ideya ng pera at kapangyarihan. Pero ngayon, nakita ko na ang tunay na halaga ng buhay. Tumingin ako sa kamera. At sa harap ng lahat, gusto kong humingi ng tawad kay Clara Garcia. Nasaktan ko siya. At umaasa ako na mapatawad niya ako. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Billionaire gives up billions for nothing. Kinutiya ako ng media at ng publiko. Ang mga abogado ay nagbabala na malapit na akong mawala ng mana. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na ako nag-alala. Ang aking pangunahing layunin, bawiin si Clara. Nagtungo ako sa public school kung saan siya nagtuturo. Nakita ko siya sa classroom, nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Clara, tawag ko, lumingon siya at nagulat. Ginoong Ramirez, anong ginagawa niyo po rito? Gusto kitang kausapin, Clara, please. Lumabas kami ng classroom. Ang mga bata ay nakasilip sa pinto, nagtataka. Clara, patawarin mo ko. Napakahangal ko. Akala ko, pera ang lahat. Akala ko pwede kong bilhin ang lahat. Pero, nagkamali ako. Ikaw nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ang tunay na pag-ibig. Tiningnan niya ako.
Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit. Hindi ko po maintindihan, Ginoong Ramirez. Bakit niyo po ito ginagawa? Natakot ako, Clara. Natakot ako maging Natakot ako umamin na kailangan ko ng isang tao. At ikaw ang nagparamdam sa akin ng ganun. Kaya sinubukan kitang itulak palayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Bakit ako? Dahil totoo ka, Clara. Simple ka, may puso ka. Hindi ka nagpapanggap. At sa piling mo, nararamdaman ko ang tunay na kaligayahan. Hindi ang kaligayahan na binibili ng pera, kundi ang kaligayahan na galing sa loob. Bumuntong hininga siya. Mahirap po akong maniwala sa inyo, Ginoong Ramirez. Masyado po ako nasaktan. Alam ko at handa akong patunayan sa'yo. Handa akong magbago. Hindi na ako ang dating Marco. Hindi na akong spoiled na binata na walang pakialam sa mundo. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ko ang aking pagbabago. Tinulungan ko ang paaralan ni Clara sa mga proyekto. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong tao. Nagpintura ako ng classroom, nagayos ng mga silya, nakipaglaro ako sa mga bata. Ang bawat pawis na tumulo sa akin noo ay nagpapaalala sa akin ng aking pagbabago. Napakabait mo po sa mga bata, sabi ni Clara isang hapon, habang pinapanood niya ako nagtuturo ng basketball sa mga estudyante. Marami akong natututunan sa kanila. Sagot ko at ngumiti. At sa'yo din. Unti-unting bumalik ang ngiti sa mukha ni Clara, unti-unting nawala ang sakit sa kanyang mga mata. Nagsimula kami magkaroon ng tunay na relasyon, batay sa respeto at pagmamahal. Isang araw, sa hardin ng paaralan, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, lumuhod ako sa harapan niya. Clara Garcia. Nagsimula ako, ang aking puso ay kumakabog. Hindi ko kailangan ng mana ni Papa. Hindi ko kailangan ng bilyong-bilyong pera. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong bumuo ng pamilya sa'yo. Gusto kitang mahalin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Kinuha ko ang isang singsing mula sa aking bulsa. Isang simpleng singsing, walang mamahaling bato. Ngunit puno ng pag-asa. Clara, will you marry me? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Marco, please Clara, bigyan mo ako ng pagkakataon. Papatunayan ko sa iyo na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Opo Marco. Makakasalang kita. Niyakap ko siya na mahigpit. Ang kanyang amoy ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito ang tunay na kayamanan. Dumating ang araw ng kasal. Isang seremonya sa isang maliit na simbahan. Dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya. Si Manang Elena ay umiiyak sa isang sulok. Masaya. Ang mga estudyante ni Clara ay naroon din. Nakangiti. Habang naglalakad si Clara sa aisle, suot ang isang simpleng puting bestida. Parang isang anghel. Ang kanyang ngiti ay nagpapagaan sa aking puso. Nang kami ay magpalitan ng sumpa, ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng aking puso. Marco Ramirez, pinapangako kong mamahalin ka, igagalang at aalagaan habang buhay. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Clara Garcia, pinapangako kong mamahalin ka, igagalang at aalagaan habang buhay. Sagot ko. Higit sa lahat ng yaman sa mundo, ikaw ang aking pinakamamahal. Nang magdikit ang aming mga labi, ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot ay nawala. Ito ang simula ng aming buhay. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsa-celebrate kami sa isang simpleng reception, lumapit sa akin si Atty. Cruz. Ginoong Marco, sabi niya, nakangiti. Mayroon akong magandang balita. Ano po yun, Atty. Cruz? Sa kabila ng lahat, nakamit niyo ang mana. Nagpakasal kayo sa loob ng 6 na buwan.
At ang pagpili ng puso ang tunay na nagpapatunay sa inyong pagbabago. Nagulat ako. Talaga po? Oo, ang inyong ama ay may matinding pag-asa na maging isang responsableng tao kayo. At nakita niya na ang pag-ibig ang magpapabago sa inyo. Niyakap ko si Clara na mahigpit. Natanggap ko ang mana, ngunit hindi na ako ang dating Marco. Ginagamit na namin ngayon ang aking yaman para sa mas makabuluhang layunin. Kasama si Clara, nagtatatag kami ng mga charity at sumusuporta sa mga programang pang-edukasyon. Ang dating mansyon ay naging isang sentro para sa mga outreach program. Ang aking kwento ay naging inspirasyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahalan, integridad, at ang kakayahang magbago. Kami ay namuhay ng maligaya, hindi dahil sa bilyon-bilyon, kundi dahil sa pag-ibig na natagpuan namin sa gitna ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Mahal kita, Marco. Bulong ni Clara isang gabi, habang nakahiga kami sa aming kama. Mas mahal kita, Clara. Sagot ko, hinaplos ang kanyang buhok. Salamat sa pagbabago sa akin. Salamat din. Salamat sa paghahanap sa akin. At sa bawat araw na lumipas, ang aming pag-ibig ay lumalalim, mas matatag, at mas totoo.